Narito ang Balitang Pinoy TV. So magandang umaga sa inyong lahat dito sa Donmar TV. At ang ating vlog po ngayon ay patungkol po dito sa naputol na speech ni VP Sara kung saan atin pong ipagpatuloy, no? Kasi gusto ko lang gumawa ng reaction video patungkol dito sa speech ni VP Sara kasi po sobra pong nakakatawa, sobra pong nakakatuwa kapag si VP Sara po ang nag-speech. Ika nga, sabi nila, manang-mana talaga ito sa tatay niya na si Tatay Digong, no? At talagang palabiro talaga si VP Sara. Itong speech na ito ay nangyari siguro ito sa Jensa nung bumisita siya doon sa mga biktima sa Lindol, no? At nagbibiro siya patungkol kay BBM. So tuwang-tuwa yung taong bayan, nakakatawa. Alam naman nating biro ito, pero kakagatin na naman ito ni Claire Castro. Alam naman natin si Claire Castro. Kakagatin na naman yung biro ni VP Sara. So yan po ang first video na ipapakita natin, no? Pangalawa ay itong yung Senate President ng Bayan, which is si Senator Alan Peter Cayetano, ay nag-live po kanina at in-update po niya itong patungkol po sa mga posibleng mga mangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. At ano na ba ang balita patungkol rin sa Blue Ribbon Committee, kung patuloy ba ang investigasyon dito sa flood control. Ano na ang magiging mangyari dito sa Brave 18, doon sa tinatawag nilang Fearless 14 at sa Valiant 7. Ito yung mga empleyado ni Zaldico kung saan lumitaw na ngayon bilang witness dito sa pagnanakaw ng flood control anomaly. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga na ito. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share dito sa video natin na para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ayan. So ito, without further ado ay pakinggan natin itong nakakatawang speech ni VP Sara. Ito yung pinakita ko na itong bahagi nito ng video. Pero ito, medyo mataas-taas to. Ito, panoorin natin. Buhato na itong mag-aftershock ka doon. Managan ka sa gawas o nili? Dili na ka? Ayaw mo pag-inganan ba tayo? Kasi maguna-una ko, saan nili? No? Padala, new style ni BBM, new style. Kasi while nag-speech siya dyan sa, I think, gym yan, no? Sabi niya, anong gagawin natin kung meron pong aftershock sa Lindol, aftershock? Kasi po, binibriefing po ni VP Sara na ito lang talaga ang Vice President, no? Na nagbi-briefing ng ganito. Hindi mo maririnig yan sa ibang mga government officials. Pati si Presidente Bongbong Marcos, hindi mo maririnig na magbibigay ng briefing kung ano yung gagawin sa Lindol o kung meron ng Lindol. Kasi iba kasi ang Lindol sa bagyo. Sabi nga ni VP Sara, kapag bagyo, makapaghanda pa tayo ng 2 to 3 days. Kasi ibabalita yan, di ba? Pero dito sa Lindol na ito, hindi ka makapaghanda kasi hindi naman natin alam kailan lilindol. So, ang nangyari, sabi ni VP Sara, anong gagawin natin kung mag-aftershock ngayon? While nag-speech siya, baka raw missile na ni BBM ang dumating. Ay, nako. Bitaw kining ako, lawat-lawat na lang gani. Unsa may laban gud nimo sa administrasyon? Uy, daghan kayo kwarta, kusgan kaayo. Tanan kaso, ikuan ibundak sa imuha. So kani ako, dawat-dawat lang yun ni ako. Pero kapayong gani ko. Okay, sa mga Tagalog nating mga nanonood ngayon, no? Ang sabi ni VP Sara na tinatanggap niya na ang administrasyong Marcos ay sobrang malakas in power. Kasi mantakin nyo, ang administrasyon ngayon ni BBM, nasa kanila ng lahat, di ba? Nasa kanya yung kapulisan, nasa kanya yung NBI, sundalo, tapos ito pa yung ombudsman, tauhan niya si Rimulya. Sa DOJ naman, sa kanya rin. Yung DILG, si John Vic Rimulya, sa kanya rin, no? So, ano ibig sabihin ni VP Sara? Sabi niya, tinatanggap ko na binubugbog talaga siya sa administrasyon ngayon, no? Pero sabi ni VP Sara, kapag ako'y makabalos, ang balos kasi revenge yan, no? Yan sa Bisaya, revenge yan, sabi niya. Pero pabiro ito ha, hindi naman yan totoo yung mga sinabi ni VP Sara. Parang ano lang yan, pitik na may konting katotohanan. Kasi kapag, hindi natin alam, pag 2028, pag siya'y nanalo, di ba? Pag siya raw yung makaganti, ewan ko na lang. Tapos sabay tawa. Kasi naghiyawan na yung mga taong bayan eh. Yun yung context ng joke ni VP Sara. Ewan ko lang kung kakagatin na naman ito ni Auntie Claire Castro.
Nagsigaw na yung taong Duterte. Sabi ni VP Sara, biro lang naman yan. Biro lang naman yan. Si VP Sara kasi, mahilig kasi mang asar ito sa mga kalaban niya. Uy ka na. Binuang ka na. Uy ka na. Ginapakatawa lang tamo. Ang tawag ani sa iya nga, stress debriefing. Tungod kay Kabalo, nakaagib ya akong pila ka linog, no? Ako ba ang hinungdan sa linog? Kay kada uli. Ay, dili, BBM kay! Sabi ni VP Sara na, ako yung dahilan sa lindol. Sabi niya, ay hindi pala, si BBM pala yung dahilan. Mabalik na sa mga tiyak-yang ba? Na, bisan, huwag mo ipasundod ni Mayor, surti gihapon mo. Kaya ba kung ano? Sila, gibulan sa init ni Mayor. Parang kamo, wala kami gibulan sa init. Kamo, hapit na. Padulong na. Uy, pag sunblock biya mo. Sinabihan niyo yung mga audience ba na kasi yung mainit eh. Sabi niya pag sunblock raw kayo. Grabe. Ala, itong sunblock na joke ni VP Sara ha. Tingnan nyo, papunta na naman ito kay BBM. Pang-aasar talaga ba? Ito. Walay binuang. Na, walay binuang. So, tiyan pa mo, unsay kalahian sa tao nga nag-sunblock o sa tao nga dili nag-sunblock. Alam nyo ha, itong speech niya, ano ito, parang far out na ito sa kanyang mensahe dyan. Pero, kailangan kasi ng taong bayan ng mga ganito, no? Naalala ko tuloy yung tatay niya eh. Na alam naman natin ang dami nating problema, bagsak yung ekonomiya natin, wala nang pera yung ang administrasyon. Wala talaga, mahal yung mga pagkain. So, kahit sa mga ganitong maliit na paraan na nagpapatawa sa taong bayan, malaking tulong yan na ngumingiti naman sila kahit minsan. Ito yung joke niya patungkol sa sunblock ha. Dili nag-sunblock, paspa sila manigulang. Paspa sila manigulang, mangunot, kung magkalunton, ito ang ilang sabi ni VP Sara, yung mga tao raw hindi nagsa-sunblock, mabilis raw umitim. Tapos merong mga itim-itim, yung parang talumtom sa Bisaya ba? Yung sabi ng tao bayan, si BBM. Wala namang sinabi si VP Sara. Yeah, sino raw? So, si BBM. Gitalumtom raw si BBM. Wala kaya dito nagsulti. Sabi niya, hindi ako nagsabing si BBM ha. Kadot lang. Kadot lang ba? Asa naman akong mensahe? Ako ang mensahe. Ako mensahe. Pasalamat. Ikaduhang mensahe, ang ato ang simpatya o condolences sa kanang pamilya nga namatyan. Ang sunod natong mensahe, sala ni tanan ni Maasim! Okay, very good. Pagpangandam. Ako ang mensahe pagpangandam. Mauto sa ang example. Sa tao na wala presence of mind. Mudagan lang, dili pa mudagan dayon. Pag huna-hunak pa kung linog ba ni. Pagdaman, mudagan mo ito, wala siya naghuna-huna kung sa iyang dalhon. Diba? Ito yung in Bisaya version, pinangaralan po ni VP Sara ang taong bayan kung ano yung gagawin kapag merong lindol. Muna, an example, sa tao nga wala nag-andam. Ang linog, dili pa mo maibaw kung kanus ka siya mo, abot. Di pareho sa kuan, sa ng bagyo, matagaan tag tulo ka adlaw. Hoy, naitusog na bagyo nga moabot sa inyo nga pag-andam mo sa baha, pag-andam mo sa landslide, pag-andam mo sa kusog na hangin, sa posibleng makuryente, malunod, lubong sa yuta. Tagaan tag tulo ka adlaw. Sa linog wala. Tagaan lang ta sa Ginoo. Walay warning. Tagaan lang nang taniya ug panahon karon nga maghuna-huna. Panahon sa linog unsa ba ang ato ang buhaton. Mo nang kinahanglan. Sa panahon sa lindol, anong pwede nating gawin? Right then sa lindol. Wag may linog, ato nang huna-hunaon. Kung linog na, unsa ko ang buhaton para pag recognize nato, linog na ni. Mao ni ang ato ang kinahanglan buhaton. Di mo mapanilo nako nga naghuna-huna pa ko. Ako apang question ang ako ang kaugalingon kung linog ba ni.
kinahanglan isulat nato sa papel. Panahon sa linog, mao ni kinahanglan ako iandam. Mao ni ang kinahanglan akong buhaton. Ipilit sa salamin para kada adlaw na matanaw mo sa inyong naong. Actually ha, it's a very nice idea itong sinabi ni VP Sara ha, na ilista mo yung mga gagawin mo during lindol, no? At ilagay mo sa salamin. Kasi araw-araw kang mananalamin. Kapag araw-araw kang pumupunta sa salamin, makikita mo, you will be reminded pagdating ng panahon na lumilindol na. Magpangandam po mo sa linog. E nga naman, mao siya ang realidad nato panahon sa 2022 hangtod 2028. So tiyata mo, pagkaman sa 2028, wala na nang linog. Pagdating raw ng 2022, 2028 may lindol pa yan. Pagkatapos ng pagdating ng 2028, wala na raw lindol. Kasi wala na si BBM eh. Okay pa mo? Kaya nga no, pagkahuman na aslong na mo. Pagkahuman na, di na mo may asim pa. Maasim na talaga kayo. Mao nang kinahanglan, magandang sulat-daan, presence of mind. Usap-usabon ba? Kaya para pag naana, di ba mo ka nang mag-practice ta? Gina-practice nato, gina-drill nato, kaya para mahimo siyang muscle memory sa tao kung saan buhaton. Ang sunod na ako nga mensahe, kapit ako mahuman ay mong kakuul. Kaya ako, nakunjaan ko after shop. Dini ba yung epicenter, no? Mao tayo gingon ni karong adlaw ni adlaw sa ato ang mga adlaw sa atong mga Kasi at the same time dyan, Father's Day yan eh, nung nangyari yung speech na yan eh. boyfriend. Adlaw sa ato ang mga amahan. Adlaw sa ato ang mga amahan. Kung sa ato ang mensahe para sa ato ang mga amahan karong Father's Day. Bring him home. Isa pa. I love you. Thank you for everything. Sa uban kang amahan, ma'am. I love you. Bring him home. Kung sa bato ang mensahe. Thank you. Mag-pray. Mag-pray. Mauna ang ato ang mensahe sa ato ang mga amahan. Mag-pray. Kung sa pa. Mag-amping sila kanunay. Magpasalamat ta nga tungod nila na ata dinhi nag-antos aling kalibutan ni Daog-daog. Gipalisdan tungod sa ilahang pagmahal sa ato ang inahan. Magpasalamat ta sa ilahang pag-antos, sa ilahang pagpaningkamot, sa kanilang dugo, pawis at pagod para lang mahatag kanato ang mga kinahanglan nato ug mga gusto nato sa ato ang kinabuhi. Kinsa dinhi ang butan ang amahan. Ano may lang yun. Maingat yun din ako, ha? Kadjud lang. Crowd estimate. Crowd estimate 2,000. Ang butan ng amahan 50. Grabe. Kamong mga amahan ba? Magdarong-darong, good mo eh. Kinsa ang butan ng amahan? Ingnan na inyong mga amahan. Buhato na ito, mga Mataas-taas yung kanyang speech ha, pero nakukuha kasi itong mga videos na ito sa mga tao lang nang nandyan na naka-video. Okay? So, ito, direkta na tayo dito sa, sa itong kay SP Cayetano, no, patungkol sa impeachment at sa Blue Ribbon Committee na kanyang update. Okay? Ito, panoorin po natin. So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So I really have to thank
SecGen Joel, Senate Secretary Joel Montales, and the professional Senate staff, and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador, who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So, having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So, all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Okay. Di ba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving is... Pero ang problema si Hontiveros, fair ba siya na maging senator judge, di ba? 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges. Diba? So yung impartiality is very important. So if you remember when we convened the court, ng oath-taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Correct. Okay, ulitin ko ha. So, kung maging senator judges ka o senator judge ka, dapat walang pamumulitika. Pero ang tanong, kaya ba yan ni Hontiveros at ibang mga bangag senators? Yan ang tanong. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. Grabe. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi ng iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there, for example, pag sinabing Customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan Customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations, tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba
na kapag ka may bagong ebidensya, hindi po ganun. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay, ikaw nag-investigate, ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa aming mga senador, congressman, basta neutral lang ho ha, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin eh. Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Ang sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi Correct. na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-interpret ko. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman